Madalas na ginagawang salad ang pako, pero may iba pang mga paraan to ng pagluluto. Huhulihin po ang inyong kiliti ng panalo naming mga pako recipe. Sa kagubatan ng Laguna, Batangas at Quezon, matatagpuan daw ang isang halaman na may kakaibang kurba. Ito raw ay isang uri ng fern na tumutubo lamang tuwing tag-ulan. Kung tawagin daw ito sa Japan ay warabi, gosari sa Korea, jukay sa China at Taiwan, at fiddlehead naman sa Amerika dahil sa itsura nito. Pako naman ang tawag dito sa atin. Sikat na pagkain na raw ito sa Northern France, Asia at sa mga Native American mula pa noong Middle Ages. Bukod sa taglay nitong calcium at phosphorus, mayaman din daw ito sa omega-3, omega-6, iron at dietary fiber na mainam sa mga taong nagjejeta. At ang dagdag ng good news, napakagaan pa nito sa bulsa sa presyong 10 piso kada tali. Madalas tong gamitin sa salad, pero ayon kay Chef Mike Sarthau, marami pang masasarap na paraan para i-prepare ang pako. Ang pako fern kasi, pag kinakain mo siya ng fresh, may konti siyang toxicity. Kailangan lang daw itong putulin hanggang sa pinakamalambot nitong parte. Pagkatapos, ilagay ito sa kumukulong tubig na may asin. Matapos ang ilang segundo, hanguin ito at ilagay naman sa malamig na tubig para ma-preserve ang sustansya nito. Pagkatapos, ready nang lutuin ang pako. Umpisahan natin sa appetizer, ang pampainit at pampaganang pako cream soup. Ihanda na ang pako, butter, onion, garlic, celery stalks, corn, carrots, tofu, chicken stock, at ang pampa-creamy na flour at cream. Sa isang kaldero, isaute sa butter ang garlic, onion at celery. Lagyan ito ng flour. So yung best way to do this, equal portions of fat, oil ba siya or butter siya with flour. Kapag naihalo na ng maigi ang flour, pwede nang ilagay ang chicken stock. Siguraduhin pa konti-konti lang ang paglagay para di mamuo ang mixture. Isunod na rin ang corn and carrots, pakuluin hanggang maluto ang mga ito at isunod na ang tofu o tokwa. Pag maluto na yung vegetables natin, pwede natin lagyan ng pako. It's either i-blend natin yung pako para ma-infuse ang color or pwede mong lagyan ng buo na pako. Ang huling ingredient, ang pampalapot at pampayami na cream. Ang healthy pako cream soup, 70 pesos lang para sa 3 hanggang 4 na tao. Mula sa appetizer, sa main course naman magpapakitang gilas ang pako. Ihanda na ang chicken fillet, luya, bawang, kalamansi, parsley, asin, paminta, vegetable oil at sweaty oil, butter, cooked spaghetti noodles, chicken stock, tinadtad na mani at ang bidang pako. Para maging malasa ang manok, i-marinate muna ito sa tinadtad na luya at bawang. Lagyan ng patis, kalamansi juice at paminta. Para sa dagdag na kulay, isunod ang atswete oil. Mas manunuot daw ang lasa kung mas matagal na binabad ang manok. Pagkatapos ay pwede na itong ihawin. Sa kaunting oil at butter, igisa ang bawang. At pag golden brown na ito, ilagay na ang fillet at kaunting chicken stock. Add salt and pepper to taste. Ibagsak na ang cooked noodles at haluin. Isunod ang dinurog na mani at parsley. At kapag luto na ito, pwede nang ilagay ang pako. Ang very Pinoy pasta dish na ito, ma-enjoy na ng 2 to 3 persons sa halagang 90 pesos lang. Hanggang merienda time, ang pako hindi magpapatalo. I-ready na ang tuna flakes, quail eggs, mayonnaise, pineapple tidbits, tomato, minced onions, salt and pepper at ang pako. Sa isang mixing bowl, paghalu-haluin ang mayonnaise, onions, pineapple chunks at kaunting salt and pepper.
ilagay na ang tuna chunks na mayaman din sa omega-3. Pag nahalo na itong mabuti, pwede nang ipalaman sa tinapay. Maglagay ng kamatis bago ang palaman. At para mas healthy, dagdagan pa ito ng pako at quail eggs. Simpleng-simple lang ang proseso, di ba? Sa halagang 60 pesos, 3 to 4 persons na ang mag-enjoy rito. I'm not sure what that vegetable was, but you know, the green makes it taste nice. It's refreshing and different that the cream soup has vegetables in it. The pako vegetables gives it a little bit of crunch. Ang pako, kakaiba ang itsura, pero ang presyo talagang pangmasa. Mura at masarap na, masustansya pa.